Rubio ang naghahanda ng kanyang merienda na paboritong burrito. At syempre yung burrito may halo itong tortilla. Di po ba? Yung parang cracker. Sino ba sa inyo mahilig ng Mexican food? Meron diyang bagong bukas, no? Tinry namin ni Mrs. May masarap nga ang lasa, naiiba. So ito pong, sa kanyang paghahandang ito, nakita yung tortilla na to, meron pong mukha na image daw ng Panginoong Hesukristo. So ang ginawa niya, pinakita niya sa kanyang asawa at sinabi, kamukha talaga ng imahen ng Panginoong Hesus. At dahil dyan, nagbago yung ugali nitong si Mrs. Rubio. At ang ginawa nitong si Mr. Rubio ay pinamalitan na itong aking may bahay ay nabago ang kanyang buhay, ang kanyang pag-uugali, dahil sa nagkaroon siya ng isang tortilla na may imahen ng Panginoong Hesus. At nabalitaan ito ng mga tao. Kaya ang ginawa nilang mag-asawa, kinuha nila itong tortilla na to, inilagay sa isang frame, nilagyan ng bulak para magbukhang nakalutang sa ulap. At pagkatapos ay dinala nila sa kanilang garden at nilagyan nila ng parang shrine. At nabalitaan ng mga tao at nagpuntahan sa kanilang tahanan, libre ang pagpunta. At pagkatapos ay may mga reporter na nagtungo para tingnan kung talagang kamukha ng imahen ni Jesus ang tortilla na ito. At halos lahat ay kumbinsido na ang imaheng ito ay katulad talaga yung nakita doon sa tortilla. At tinawag itong Holy Tortilla. At ang ginawa ay pinabindisyonan sa pare at kahit na yung pare ay reluctant para ibindisyonan yung tortilla, ay medyo ginawa pa rin niya. So sa madalit sabi, nabalita itong Holy Tortilla na ito. Ito ay sa New Mexico City nangyari. At pagkatapos ay dinagsa. In 1 year time, dumagsa ang 8,000 katao at tinatayang 35,000 ang dumagsa para tingnan ang Holy Tortilla na katulad ng imahe ni Jesus sa bahay nitong si Mr. and Mrs. Rubio. Holy Tortilla, 35,000. Ang ginawa naman itong apo, dahil sa kanilang pagkakaroon ng curiosity, dinala sa eskwelahan yung tortilla. At nabasag na yung kanyang frame at nagkadurog-durog yung tortilla. At simula noon ay wala nang pumunta sa kanilang tahanan. So, apparition ang tawag dyan, ano? Apparition. Ngayon, ang ating magiging paksa ay tungkol sa pagsamba sa ating Panginoon, sa ating Panginoong Hesukristo. Paano ba natin sasambay ng Panginoong Hesukristo? Sa pamagitan ba ng ganitong mga imahen? O sa pamagitan ng salita ng Panginoon. Kaya sa darating na mga linggo, ang ating magiging paksa ay ang layunin ng iglesia. What is the purpose of the church? Meron 3 layunin kung bakit narito ang iglesia sa daigdig na ito. Ang number 1 ay ang ministry sa Diyos. Ito ay yung ating worship. At ang ministry sa isa't isa, ito yung ating pagpapalakas at pagpapatibay ng pananampalataya ng isa't isa. At yung ikatlo, yung ministry to the lost world. Yung ministeryo ng pag-iibanghelyo sa mga taong napapahamak. So ito ang ating paksa. At nawa ay manatili po tayo sa subaybay nitong ating series na ito. So, before we proceed to our message sermon, let us come to the Lord in prayer. Dakila naming Diyos, aming Ama sa langit, kayo po ay nakatira sa liwanag na hindi kayang malapitan ni numan. Subalit ipinahayag po ninyo ang inyong sarili sa pamamagitan ng revelasyon ng inyong mga salita at sa pamamagitan ng pagpapadala mo sa bugtong na anak upang ipakilala sa mga tao kung sino po kayo at paano kami maliligtas.
Nawa, O Diyos, ang bawat isa ay bihagin mo po ang aming mga puso upang sa umagang ito, sa aming pong pag-aaralan, makita namin, maunawaan namin ang kahalagahan ng pagsamba sa inyo. Na kayo ay humahanap ng mga lalaki, babae, matanda, kabataan, mga bata na sasamba sa inyo sa espiritu at sa katotohanan, sapagkat kayo, O Diyos, ay Diyos na hindi tumitira sa templong ginawa ng kamay ng tao. Kayo ang Diyos na hindi kinakailangang paglingkuran ni numan, sapagkat kayo ang lumikha ng lahat ng bagay sa langit at sa lupa. At kayo, O Diyos, ay espiritu, walang laman at walang buto, subalit nakikita, nagmamasid sa bawat isa sa umagang ito. Sambahin ang inyong ngalan, aming dakilang Ama sa langit. At patuloy nawa, nabihagin mong aming puso upang ang kaunawaan ay dumating sa amin sa tulong ng Espiritu Santo sa ngalan ng Panginoong Hesus. Amen and Amen. What is worship? Ano po ba yung salitang pagsamba? Ito po ay hango sa salitang Anglo-Saxon or ito po yung magulang ng salitang English na worship. At ang kahulugan po nito ay something that shows or possesses a state of worth. Pag sinabing worship, ay nakapokus ito doon sa kahalagahan nitong object of worship. At para lalong maipaliwanag sapagkat ang ating tatalakay na ipagsamba, siyempre ang ating pagsamba ay nakatuon walang iba kundi sa Triune God, sa nag-iisang Diyos sa tatlong persona. At ang pagsamba ay nakatuon sa ating pagbibigay sa Kanya. Worship is about giving God what is due to Him. Ano ba yung nararapat sa Diyos? Ang marapat sa Diyos ay paggalang, honor, pagpipitagan, reverence, at atin ibibigay ito sa Kanya dahil ito ang Kanyang nature o ito yung Kanyang katangian. When used in reference to God, worship is the Christian's response to God's revelation of Himself. Kung atin itong gagamitin sa ating pagsamba sa Diyos, ang pagsamba ay ang ating tugon sa kapahayagan ng Diyos tungkol sa Kanyang sarili, lalo't higit mula sa Kanyang mga salita. At kung ating babasahin ang banal na kasulatan, ang mga tao sa Bible, the characters in the Bible, sila po ay sumasamba sa Diyos bilang tugon nila sa nature ng Diyos, sa being ng Diyos, sa presensya ng Diyos, sa mga salita ng Diyos na kanilang napakinggan, sa mga kautusan ng Diyos, at sa mga pangako ng Diyos. So pag sinabing pagsamba, ito ay tayo ang nagbibigay nito sa Diyos. We give to God what is due to Him. So ito yung ating tugon sa Kanyang nature, kalikasan, at sa Kanyang persona. Ito pong tinatawag nating praises and thanksgiving. Yan, ito ay madalas nating ginagamit sa mga testimony time. Ito po ay ating pong pinapahayag sa Diyos bilang ating pasasalamat at pagpupuri sa Kanyang ginawa. So, pag sinabing praises or thanksgiving, ito ay ating ibinibigay sa Diyos due to His work sa mga ginagawa ng Diyos. Samantala, ang worship ito ay ating ibinibigay sa Diyos for who He is. Sino Siya? Ano Siya para sa atin? So what is the nature of our worship as Christians? Ano ba ang katangian ng isang pagsamba bilang tayo ay mga Kristiyano? Number 1, worship should be Trinitarian. Ang pagsamba hindi lamang sa Holy Spirit. Madalas nating naririnig sa iba-iba mga churches, more on the Holy Spirit. Di ba? Sa halip, ang pagsamba ay Trinitarian. Sa Diyos Ama, sa Diyos Anak, at sa Espiritu Santo. Yan po yung ating tinatayo ang katotohanan. Number 2, worship must be Christo
God-centric. Hindi man-centric or sentro sa tao. Sa halip, ang pagsamba ay sentro kay Jesus, sa ating Panginoon, sa kanyang persona at sa kanyang ginawa, lalo na ang gawain ng pagliligtas sa ating mga makasalanan. So number 3, ang worship, it must be done in spirit and truth. At yan ay nasa John 4 verse 24. Okay, so makakita natin na dapat ang pagsamba ay sa espiritu. Ibig sabihin sa espiritu, it refers to God who is a spirit. Because God is a spirit. Okay? And God is not a matter nor confined to a particular place, because God is Spirit. So, if you will observe, today there are many Christians worshiping the same Christ, the same God that we worship here, all around the world, because God is Spirit. That's why we should worship Him in Spirit. So, hindi lamang tayo sumasamba sa Diyos ngayon. Napakaraming mga Kristiyano sama-samang sumasamba sa ating Panginoon. Sa oras na ito, sa iba-ibang lugar sa dako ng mundo. But what about truth? So, in truth, because God alone is truth. To worship Him in truth means to be in harmony with His nature and will. Tayo ay sumasamba sa katotohanan, tayo ay sumasang-ayon, nananalig na ang Diyos ay tunay na katotohanan, ayon sa Kanyang kalikasan at ayon sa Kanyang mga ginagawa at naisin. So this exposition of the Scriptures is paramount to true worship because it reveals who God really is. Ang pagbubuklat ng banal na kasulatan at ang pagpapahayag ng banal na kasulatan ay napaka-importante sa pagsamba. Sapagkat sa pamagitan ng pagbabasa at pagpapahayag ng salita ng Diyos, dito lalong nahayag kung sino siya sa atin at para tumugon din naman tayo ayon sa kanyang kapahayagan. So worship must be done not on man's term but on God's term. Maraming mga tao ang gusto ay sumamba sa Diyos sa sarili nilang kapamaraanan. Ang iba ay gusto nilang sayawan ng Diyos, awitan ng Diyos. Ganyan ang man-centered kind of worship. No? Pero hindi ganyan ang nais ng Diyos. Sa halip, ang gusto ng Diyos, sambahin natin siya according to His own term, sa kanyang sariling pamamaraan at layunin na tinuturo niya sa kanyang mga salita. So we need to approach God in worship according to what He has already stated in the Bible. Kung paano dapat lapitan ng Diyos, sulat na sa banal na kasulatan. Okay? Hindi tayo allowed na lumapit sa Diyos on our own terms. No? Sapagkat mayroon ng prinsipyo na ipinahayag ang Diyos kung paano siya lalapitan ni numan. No? Sa pagsamba. So we are prohibited from worshiping other gods. Hindi tayo dapat sumamba sa ibang Diyos. Yan ay napakaliwanag sa unang utos. Ang unang utos sa 10 utos, huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. So, hindi dapat sumamba sa ibang Diyos liban sa Diyos na lumikha ng langit at lupa, sa Diyos na nagligtas sa atin sa pamagitan ng Panginoong Hesukristo. Ang Diyos na ito ay Espiritu, walang laman at walang buto, at hindi tumitira sa magagarang templong ginawa ng kamay ng tao. So, yun ang unang utos. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos. Ngayon, isa pa ring bagay na napaka-importanting maunawaan ay yung ikalawang utos ng Diyos na nagsasabi, huwag kang gagawa ng anumang larawang inanyuan na nakakahawig na nasa taas, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa. Huwag mo silang yuyukurani, paglilingkuran man, sapagkat akong Diyos ay Diyos na mapanibughuin at dadalawin ko ang katampalasanan mula sa 3 hanggang sa 4 na saling lahi ng mga aayaw sa akin. So, ano naman ang ibig sabihin nito? Hindi tayo pinapahintulutan ng salita ng Diyos,
na gumamit ng imahen sa ating pagsamba. No? Hindi. Hindi tayo pinapahintulutan. Yan ay pinagbabawal ng Diyos sapagkat baka sa halip na sa Diyos, maituon natin ang ating puso at atensyon ay maituon natin sa mga imahen. No? Kaya importante yan. Worship is commanded by God to all people. Bakit sa lahat ng tao iniuutos ng Diyos na may likha ng langit at lupa na siya'y sambahin? Naalala niyo yung tagpo doon sa Matthew chapter 4 na kung saan ay 3 beses na inalok nitong diablong si Satanas ang Panginoong Hesukristo. 40 days na hindi siya kumakain. Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito. Anong sagot ng Panginoong Hesus kay diablo? Nasusulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa labi ng Diyos. Ikalawang pagtukso, anong ginawa ng diablo? Dinala siya sa isang lugar na napakataas, magpakatihulog ka sapagkat nasusulat ikaw ay kanyang iingatan. Anong sagot ng Panginoong Hesus sa diablo? Huwag mong tutuksoin ng Panginoong Diyos. Okay? At yung pangatlong tukso, ano yung pangatlong tukso? Dinala siya sa isang mataas na dako, ipinakita ng diablo ang karangyaan ng buong daigdig na ito. Anong sabi ng diablo? Ibibigay ko lahat ito sa iyo kung ikaw ay sasamba sa akin. Anong sabi ng Panginoong Hesus? Lumayas ka, Satanas. Tanging sa Panginoon mong Diyos ka lamang dapat sasamba. No? So, importante yan, mga minamahal ko. God commanded all people to worship. Even Satan is being commanded there. You shall worship the Lord God only. And yet we know Satan does not worship the Lord. In fact, he hates to worship the Lord. He is the arch-enemy of God. So, sabi po ni Dr. John Piper, worshiping God is the duty of every human being. Sabi ni Dr. John Piper. Ito ay tungkulin ng bawat isang may buhay na tao. But sadly, the majority choose to ignore this command. Majority of people are not worshiping today the God that we worship. They worship other gods, okay? They worship their leisure. Sa oras na ito, marami ang nasa sabungan. Sa oras na ito, marami ang nagiinom. Marami nagliliwaliw. Yun ang kanilang mga dinidiyos. But they are being commanded to honor or to worship God. Pero ang totoo, they ignore this command. And many worship the creation rather than the Creator. Mas marami yung sumasamba sa mga nilikha. Ang gusto ng mga tao, yung mayroon silang nakikita na gusto nilang masamba. Yung anyo ng hayop, ribulto ng tao, maging yung mga relics na mga namatay ng mga santo ay kanilang hinahalikan at sinasamba. Iyan ang gustong uri ng pagsamba ng mga tao. Sinasamba nila yung mga taong namatay na, dinadalanginan yung mga taong namatay na tinuring ng santo, pero ito ay isang hindi katanggap-tanggap na uri ng pagsamba kapag ating pag-aaralan ang banal na kasulatan. Ngayon, ang tanong natin, why is it important in our relationship with God as His chosen people that we must worship Him? Why? Bakit? Kailangan. Importante. Bilang mga bayan ng Diyos na tayo'y sumamba sa Kanya. Because our neglect of the worship of the Triune God reveals what is wrong with our hearts. Kapag tayo nagpabaya sa ating pagsamba sa Diyos, lalo na sa araw na ito, araw ng Panginoon, ay pinapahayag nito ng ating puso ay marahil nasa sa ibang uri ng pagsamba. Marahil iba ang pinagtutuunan ng pansin ng ating puso. At yan ay isang kasalanan. Because our hearts are always busy producing idols of various types. Itong ating puso, factory ito ng idol Itong ating puso. Basta ano man ang magustuhan, ito ay nagiging idolo kung hindi tayo nagiging maingat. No? So, therefore, we need to have a constant heart check-up
Sino sa inyo may sakit sa puso? Pupunta kayo sa cardiologist para kayo palagi ma-check up. Bakit kailangan ng heart check-up kapag may sakit sa puso? Para ma-monitor, para maiwasan ang heart attack. In the same manner, our hearts are always busy looking for another idols other than our God. That's why it's important for us to have a constant heart check-up because it will reveal who, ang ating puso ay magre-reveal, magpapahayag kung ano o sino ang mas importante sa atin sa panahon ng ating pagsamba sa Diyos. So, siya ba ang importante? Ang ating Diyos ba? O ang ating pa rin mga sarili? Is it God or someone or something else that is of utmost importance to us in worship? So today, let us study the first recorded worship story in the Bible. Ito yung unang kwento na natala sa Biblia tungkol sa pagsamba. At yan ay ang kwento sa panganay na anak at ang kanyang kapatid, panganay na anak ni Adan at Eva. So tingnan natin, buksan natin sa ang ating mga banal na kasulatan sa Genesis chapter 4. Okay, Genesis chapter 4, tungkol kay Cain at kay Abel. Basahin natin ang mga talatang 1 hanggang 7. Okay, so sundan po ninyo ako sa inyong mga Biblia at magtatagalog na lang ako. Si Cain at si Abel, yun ang title. Verse 1, sinipingan ni Adan ang kanyang asawa at ito'y nagdalang tao. Nang isilang ang kanyang panganay na lalaki ay sinabi ni Eva, nagkaroon ako ng anak na lalaki sa tulong ni Yahweh, kaya Cain ang ipinangalan niya rito. Sinundan si Cain na isa pang anak na lalaki at Abel naman ang ipinangalan dito. Naging pastol ito at si Cain naman ay naging magsasaka. Dumating ang panahon na si Cain ay naghandog kay Yahweh ng ani niya sa bukid. Kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay ng kanyang kawan. Pinatay niya ito at inihandog ang pinakamainam na bahagi. Si Yahweh ay nasiyahan kay Abel at sa kanyang handog. Ngunit hindi niya kinalugdan si Cain at ang handog nito. Dahil dito, hindi mailarawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. Kaya't sinabi ni Yahweh, anong ikinagagalit mo, Cain? Bakit ganyan ang mukha mo? Kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman, ang kasalan ay tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lapain ka. Nais nitong pagharian ka, kaya't kailangang mapaglabanan mo ito. Purihin ng Diyos sa kanyang mga salita. So ang atin pong pagtutuunan ng pansin dito, from the story of Cain and Abel, we will draw a dividing line between worship that is acceptable to God and worship that is not acceptable to Him. So yun ang ating titingnan. Ano ba yung uri ng pagsamba na katanggap-tanggap sa Diyos at yung pagsamba na hindi katanggap-tanggap sa ating Panginoon. So the first recorded story of worship is this. And meron isang theologian nagsabi na all worship that is done today among those Christian churches transcending various confessions and denominations is rooted very much in this event. Ano ibig sabihin niya? Ang lahat daw ng uri ng pagsamba na nangyayari noon, mula dito sa Genesis 4, noon, sa kasaysayan ng sangnilikha, sangkatauhan, lahat ng uri ng pagsamba, magpahanggang ngayon at sa darating na panahon, kung hindi pa paparito ang ating Panginoon, ay matitrace sa pangyayaring ito. Ibig sabihin, meron lamang dalawang uri ng pagsamba. Noon at magpahanggang ngayon. Pagsamba na tinatanggap ng Diyos, pagsamba na hindi tinatanggap ng Diyos. At ito ang pinagsimulan
itong kwentong ito sa dalawang anak ni Adan at ni Eva. So, sino ba itong si Cain? Well, sabihin natin siya yung panganay. Di ho ba? Si Cain ay unang anak ni Adan. Sino ba rito ang mga panganay? Gusto niyo ba ang pangalang Cain? Ayaw. So, siya yung panganay. Okay? At ang kanya namang kapatid, yung sumunod sa kanya, lalaki din, si Abel. Okay? Now, kung ating titingnan, itong si Cain, ang unang anak ni Adan at Eva, mula lang sila'y bumagsak sa pagkakasala. At itong si Cain, masasabi natin, meron siyang magulang na kahit bumagsak na kasalanan, ay masasabi pa rin natin, at least, kumikilala pa rin sa Diyos. Sapagkat nung siya ay ilabas ng kanyang inang si Eva, nagkaroon ako ng anak sa tulong ng Diyos. So at least itong si Eva still recognizes, kinikilala pa rin ang Diyos. They still believe in God, Adam and Eve. Sapagkat alam nila na ang Diyos na ito ang lumikha sa kanila at ang Diyos na ito yung nagpalaya sa kanila mula sa paraiso sa Eden. Okay? So, they have this belief in God, Adam and Eve. At hindi lamang yan, masasabi nating, a pious, godly family meron sila. Why I say so? Because meron siyang kapatid na very godly. Sino yung kapatid niya na godly? Si Abel. Di ba? Si Abel. So, pag tinignan natin yung kanyang pamilyang pinanggalingan, hindi mo aakalain na magkakaroon siya ng ganitong uri ng kalikasan, karakter. Di ba? Itong si Cain na ating pag-aaralan. At meron siyang hanap buhay na pinagkakaabalahan bilang isang magsasaka. No? At nagagawa niya yung trabaho na ito para siya'y lalo pang mahasa sa kanyang pagkatao at sa kanyang kasanayan. At ito pa, napaka-importante. Marahil ay ikukwento sa kanya ng kanyang mga magulang, nakikita mo ba yung paraisong yun na binabantayan ng mga seraphim, cherubim? Yaan ang Garden of Eden. Dati kami diyan, ngunit kami pinalaya. So, hindi kalayuan na tatanaw ni Cain ang lugar na pinanggalingan ng kanyang mga magulang. At marahil na ikukwento yung mga naunang pangyayari tungkol sa dinanas nila sa kamay nitong ahas. At marahil, bilang magulang, sasabihin ni Eva at ni Adan at ni Eva kay Cain, huwag kang tutulad sa amin. Huwag mo kaming tutularan sapagkat kami nadaya ng ahas. At gagawin na ito bilang magulang sapagkat naging karanasan nila ito upang itong si Cain ay hindi rin mahulog sa tukso ng ahas kung dumating sa kanya. No? At marahil, inaasahan ni Eva na itong si Cain ang anak na ipinangako doon sa Genesis 3 verse 16. Nang lahi mo, no, ang ulo ng sawa ang dudurog, the seed of the woman will crush the head of the serpent. Ang tawag dyan ay proto-evangelium. So, pangako na ng Diyos na ang binhi ng babae, anak ni Eva, ang dudurog sa ulo ng ahas na si Satanas. Marahil yun ay na-expect ng kanyang ina na siya yung tatalo, siya yung dudurog dito sa ulo ng ahas. At kung susuruin natin mabuti, mga minamahal ko, maaari hindi siya kakikitaan ng kasamaan kung ang ating pagbabatayan ay ang kinalakhan niyang pamilya. Marahil ay kabilang na sa Christian family. Pero ano nangyari sa kwento na ating binasa kanina? No? Sa kabila po ng mga pagpapalang ito na meron na si Cain, ay nanaig pa rin po ang kapangyarihan ng kasalanan sa kanyang buhay. So, ibig sabihin, it is not a guarantee that you are surrounded with godly people, with believers, that you are very much free from the bondage of sin. No? Hindi garantiya yan. Na siya ay napasailalim pa rin sa kapangyarihan ng kasalanan.
sa itotoong makasalanan kahit na ang kanyang mga magulang ay nananalig sa Diyos. At ito pa, ang kanyang kapatid na si Abel ay nananalig din sa Diyos. So pag tinignan natin, parang bakit nagkaganon itong taong ito? Bakit siya naging masama? Well, alam natin ang kwento. Sapagkat ang sino mang nagmula sa lahi ni Adan ay nagmana ng kasalanan. Sabi sa awit 51, nasa sinapupunan pa lamang tayo ng ating ina, makasalanan na tayo. Hindi pa tayo sinisilang makasalanan na tayo. No? Bakit? Dahil sa pangyayaring ito sa Genesis chapter 3. Kaya makikita natin na napakabilis na hindi lamang napmana, kundi tinaglay talaga kaagad ni Cain ang pagkakasala, ang kasalanan na namumuhay, naninirahan sa kanya. Ganon din si Abel. Although sa kwento, makikita natin kinalugdan siya ng Diyos, but he also was a sinner like his brother. The only thing that differentiates him is that he has faith in the Lord. And that makes him righteous before God. Ngayon, who is Cain nowadays? Tingnan mo nga yung katabi. Ikaw ba si Cain? Ikaw ba si Cain? Sino ba ito si Cain? Can we say that Cain exemplifies the type of people that we do have today since the fall? Yes, we can associate, we can relate people of the world to Cain. No? Pwede nating iugnay ang mga taong hiwalay sa Diyos kay Cain. Okay? So, siya yung kumakatawan sa mundo ng mga taong humiwalay sa Diyos. Kaya pag ikaw ay hiwalay sa Diyos, tawag ko sa iyo si Cain. Gusto ko maging very simple. I prepared my message in English, but I need, because there are kids all over here. So, yan ay kinakatawan ng mga taong humiwalay sa Diyos, si Cain. Kahit pampangalan mo ay George, Michael, ang ganda. Ayaw mo ng Cain ay George Michael. Pero kung ikaw ay humiwalay sa Diyos, Cain ka rin. No? Cain ka rin. Kaya mababasa natin ang ganito sa verse 16. Tingnan natin, bakit ko sinabing kinakatawan niya ang mga taong humiwalay sa Diyos. Sapagkat doon sa Genesis 4 verse 16, mababasa natin ang ganito. Then Cain went away from the presence of the Lord and settled in the land of Nod, east of Eden. So umalis si Cain mula sa presensya ng Diyos at pumunta sa lupain ng Nod, sa silangan ng Eden. Diba? Ang sarap na nasa presensya ng Diyos. Pero ano ang ginawa ni Cain? Ano ang pinili niya? Bye-bye, God. Ayaw ko sa presensya mo. Ako'y gagawa ng aking sariling buhay. Kaya humiwalay. Nakukuha niyo po yung pangyayaring ito. So, kinakatawan ni Cain ang lahat ng mga taong mas piniling humiwalay sa Diyos, sa kanyang presensya. Okay? Kaya pagka ikaw ay pag wala ka rito, pag araw ng linggo at ikaw ay nasa kung saan man, ikaw ay nagliliwaliw, kain ka. Mas pinili mo himiwalay sa presensya ng Diyos sa araw ng pagsamba sa Kanya. Ayan. So, siya yung kumakatawan sa mundo ng mga taong ang gawain ay kasamaan. Dahil sa paghiwalay nila sa Diyos. Bakit po ba sila humiwalay sa Diyos? Ano ba ang dahilan? Bakit humiwalay sila sa Diyos? Isa lang ang dahilan yan. Ayaw nila sa Diyos. Ayaw nilang pagtiwalaan ng Diyos. Yun lang. They do not believe the Lord. Diba? Kaya ayaw nila sa Diyos. At karamihan sa mga taong ganyan, lalapit lang sa Diyos pag nangangailangan. Lord, may sakit ako. Sige na, Lord. Di po ba? Karamihan sa mga tao na kinakatawan ni Cain ay ganyan. Lapit lang sa Diyos pag may kailangan. Pero ang totoo,
Yung buhay nila hiwalay sa Diyos, malayo sa Diyos. Ngayon, meron tinatawag sa Biblia na way of Cain, ang daan ni Cain. Makikita natin yan sa Jude. Wala namang chapter ang Jude kasi isa lamang chapter. Jude, Judas. Hindi ito si Judas Iscariote, no? Judas, talatang 16. Sabihin natin Jude chapter 1 verse 16. Verse 11 rather. Verse 11. Ang sabi doon, okay, woe to them. Sino ba itong to them? Liliwanag ko kung sino yan. Ano? Woe to them, kahabag-habag sila. For they walk in the way of Cain. Sila'y lumalakad sa daan ni Cain and abandon themselves at iniwanan ang kanilang mga sarili for the sake of gain, para sa pansariling kapakinabangan, to Balaam's error, para sa kamalian ni Balaam na nasuhulan para sumpain ang bansang Israel, para hindi sumpain ang bansang Israel. No? And perish in Korah's rebellion. Okay? So ito yung way of Cain. Pag sinabing way of Cain, kasamaan. Okay? Sa aba nila, sino yung sila? Woe unto them, woe to them. Ito yung binabanggit sa verse 8, no? Na mga maling tagapagturo o bulaang guro. At anong katangian nila sa verse 8? Ito ang katangian ng mga bulaang guro na lumalakad sa daan ni Cain. Ganyan din ang mga taong ito, sabi doon ni Jude, dahil sa kanilang mga pangitain. Yung mahilig sila sa mga dreams. Ha? Yung mga nag-i-interpret ng dreams o yung sabi sa akin ng Panginoon. Yan. I-contextualize na kagad natin. Yung kanilang mga pangitain, mga vision ay dinudungisan nila ang kanilang sariling katawan at hinahamak nila ang kapangyarihan ng Diyos at nilalait ang mariringal na anghel. So ito yung katangian ng mga bulaang guro na dumadaan sa daan ni Cain. Anong ginagawa nila? Dinudungisan nila ang kanilang sariling katawan. Ano pa? Hinahamak nila ang kapangyarihan ng Diyos. They mock the power of God. Jude 11. Kapag Jude, nasa bahaging huli ng New Testament yan. No? Yan ay malapit na sa pahayag. No? So the way of Cain is the way of evil. Ayan. The way of Cain is the way of envy, the way of jealousy, the way of hatred, and the way of murder. Anong daan ni Cain? Anong ibig sabihin? Pagkainggit. Sino sa inyo naiinggit? Lahat naman tayo naiinggit, di ba? Uy, ganda ng iyong ng iyong smartphone, ano? Sa akin, iPhone 3. Sa iyo, iPhone 13. Wow! Nakainggit, di ba? Okay. Ano pa? The way of Cain is the way of jealousy. Siloso. Okay? The way of Cain is the way of hatred. Napupuot ka, nagagalit ka. Okay? And the way of Cain is the way of murder. Pumapatay ka. Sa ating mga mananampalataya, if we hate a brother in Christ, we are already committing murder in our hearts. Kaya napaka-importante na maunawaan natin na ito palang si Cain, ang kanyang daan ay kasamaan. And we find Cain as the first criminal in the Bible. Right? Siya yung unang kriminal. Siya yung unang mamamatay tao sa Biblia. Sino ang kanyang pinatay, mga bata? Ha? Si Abel, di ba? So the first ever recorded murder in the Bible happens in the life of Cain. And what was the cause of his murdering his brother? What was the cause of his anger? Ano ba yung dahilan ng labis niyang pagkagalit? Sabi ni Dr. R.C. Sproul, Cain's anger is somehow related to worship. No? Yung galit na Cain ay may kaugnayan sa pagsamba. Tama ba? Ano ba nangyayari sa kwento? Anong trabaho ni Cain? Siya isang magsasaka, worker of soil. Si Abel,
Tending the flock. Shepherd. Shepherd. Okay? Anong dinalang handog ni Cain? Bunga ng kanyang mga ani. Anong dalang handog ni Abel? Pinakamainam na hayop, tupa, at ang pinakamatabang bahagi. No? Pinakamainam na bahagi, inihandog niya sa Diyos. So, makikita na natin dyan. Ano? So, ngayon, pag-uusapan ay worship, imagine na, ang unang pagpatay ay may kaugnayan sa pananambahan. Hindi nyo ba naisip? Na kahit sa ating panahon ngayon, maraming nag-aaway-away tungkol sa pagsamba. Hindi magkasundo kung anong style ng pagsamba ang dapat. Nakatuon sa panlabas ng mga elemento ng pagsamba sa halip na nakatuon sa kalagayan ng puso sa pagsamba. Merong aayaw ng mga inaawit. Sa awit pa lang, nag-aaway na. Di po ba? Alam nyo, sa panahon ng Reformation, and I believe ito pong nangyaring paghiwalay ni Martin Luther noong 1517 sa simbahang Katoliko, ang kanya pong dahilan ay talagang bigat para tuluyang humiwalay. Sapagkat sa panahon ito ng Reformation, kanilang nakikita hindi lamang kung paano ginagawang matuwid ng Diyos ang isang tao sa pamagitan ng pananampalataya lamang kay Jesus at hindi sa pamagitan ng mga rituales, kundi nakita nila na ang biblical na pagsamba sa Diyos ay sinusuway ng medieval Catholic Church. Itong period na ito mula 500 years hanggang 1,500 years, ang tawag dyan ay medieval or Middle Ages. At sa panahon na yan, namayagpag ang mga dogma na pwede ka nang gumamit ng imahen. 8th century, pinahintulutan na gumamit ng imahen sa pagsamba, sa paglapit sa Diyos. Bagay na tinutulan naman ng mga reformers katulad ni Martin Luther. So nagkaroon ng masasabing paghiwalay. Nagkaroon ng pag-aaway-away. Nanganib ang buhay ni Martin Luther dahil sa isyong yan ng pagsamba. So, importante maunawaan natin na ang unang krimen, ang unang kasalanan na nagawa sa Biblia, bukod sa pagsuway ni Adan at Eva, ay may kinalaman sa pagsamba. That's why it's very important for us, brothers and sisters, to understand biblical worship. How do we approach God in worship? Paano natin siya lalapitan? Paano natin siya sasambahin? Paano tayo magbibigay galang sa Kanya sa panahon ng ating pagsamba? In the medieval church, now, yung medieval church na yan, ito yung Roman Catholic Church sa panahon ngayon, ang kanilang pagsamba ay maraming mga rituales. Tama? Ngayon ay simulan way back during the time of the medieval ages, 5th to 15th century. At ang kanilang pagsamba ay nakatuon sa tinatawag na sacramentalism. Ano ba yon? Sakramento, especially yung sakramento ng Eucharistia. Sino sa inyo nakakaalam nun? The Eucharist, yung banal na communion nila, yung Eucharistia. Ano ba ang ibig sabihin nito? Itong Eucharistia na meron sila ay doon nagtitiwala sapagkat ang misa ay nakasentro dito sa Eucharistia na ito. Na ang kanilang paniniwala ay sa pamagitan ng kanilang ginagawa, lalo na yung mga tinatawag nating clergy, mga pare, sa pamagitan ng mga seremonya nila, pwede nilang isama sa kanilang ginagawa ang pangkalahatang kongregasyon kahit hindi sila nagsasagawa noon. Anong ibig sabihin nito? Yung tinatawag sa Latin na ex opera operato. Yung ginagawa ko ngayon, kahit ako lang ang kumikilos at ako lang ang tumatanggap ng elemento ng ostya at ng alak, katas ng ubas, ito ay para na rin sa inyo. Kaya kung nyo yung mapapansin, tanging yung pari lang umiinom. Wala silang katas ng
ubas. Tayo naman meron ano. Kasi yung ginagawa ng pare ay para nasa pangkalahatan. Ang tawag dyan, sacramentalism. Doon sila umaasa. Ano pa? Bumalik sila sa Old Testament, sacerdotalism. Ano ba yon? Sacerdotalism, ibig sabihin, ang kanilang pamamaraan ng pagsamba, bumalik sila sa matandang tipan. Ano ba meron doon? Mga pare. At ano bang mga pare? Makikita natin, meron silang particular na vestment o kasuutan. Okay? So, ano kaya at ako'y bumili dyan sa Shopee ng malawlaw? Siguro mas maganda siguro, no? Meron, ako'y natatahi ang aking, nakatingin lang kayo sa akin, So, doon sila bumalik. Binabalikan nila ang Old Testament, okay? At ito pa napakatindi, during the medieval time, hindi nila pinapahintulutan ng mga kongregasyon, karaniwang mananambahan, na mag-join sa talagang aktual na pagsamba. They were just spectator of the worship. Anong ginagawa nila? Meron silang itinalagang koro. Hindi ka po pwedeng kumanta, tanging ang koro lang ang kakanta. Ano pa nangyayari sa panahon nila? Ito pa ang matindi. Anong ginagawa nila? Hindi ka pahihintulutang mag-interpret ng Biblia. Ang Biblia sa panahon nila ay Latin lamang. Sino sa inyo marunong mag-Latin? Requiem aeternam Dominus reques canim pas, Jesus ko lang alang sa makapangyarihan dugo. Yan ang mga Latin na hindi ko naman naintindihan, dinadasal lang aking lola. Pero Latin yun. Di ba? Yun. Hindi mo maunawaan. Bakit? Itinago nila sapagkat ayaw nilang maunawaan ng pangkaraniwang mananambahan. Ito ay sa panahon ng 5th at hanggang 15th century. Ibig sabihin, 1,000 years yan. Dark Ages. Bakit? Kasi hindi mo naikubli ang katotohanan ng salita ng Diyos. Pinagbawal i-translate ang Bible sa wikang English. Di po ba? Bakit? Ayaw nilang maunawaan ng mga karaniwang tao ang salita ng Diyos. Kaya anong ginawa ng mga reformers? Anong ginawa nila? Kanilang sinansala ang mga katuroang ito sapagkat hindi na ayon sa salita ng Diyos. Ano pang meron sa panahon nila ng kanilang pagsamba? Meron tinatawag na preoccupation of sensory experience. Ano ibig sabihin nito? Gumagamit sila ng mga arkitekto. Gumagamit sila ng mga disenyo. Gumagamit sila ng mga altar, ng mga kandila, ng mga insenso at kamangyan, na may mga pausok. Gumagamit sila ng kampana na parang nagtitinda ng ice cream. Ito ay nakapaloob kasi gusto nilang ma-experience. Ang pagsamba ay nakatuon sa experience at gumagamit sila ng mga ganitong uri ng mga bagay para ma-express nila ang kanilang pagsamba. Bagay na hindi natin makikita sa salita ng Diyos. It's not to offend, but I'll tell you, this is a long story before us na meron ng ganito. And yet, bumabalik sila dyan. Hanggang ngayon, ganun pa rin. Di ba? Walang pinag-iba. Ano pa? Nung panahon na yon, medieval period pa rin, nauso yung tinatawag monasticism, monastic life. Ano yon? Individual piety. Kung gusto mo maging banal, aalis ka sa isang komunidad, sa lungsod, pupunta ka sa bundok, magtatayo ka ng monastery. Doon lang kayo na lang doon. Meron kayong sariling kabanalan. Ganyan nung panahon. At anong uri ng Kristyanismo dumating sa atin, sa ating bansa? Mga bata, 1521. Kailan yon? 1521. Dumating sino? Si Ferdinand Marcos. Hindi, si Ferdinand Magellan. Dinala yung uri ng pananampalataya yan sa ating bansa at ganun din ang naging uri ng pagsamba ng ating mga kababayan. Simula noong 16th century, 400 years tayo na alipin ng mga Espanyol, yan ang ating namana. Wala tayong natutunan. Puro na lang rituales. No? Now, bakit ko sinasabing ito? Sapagkat ito'y napaka-importante sapagkat ang mga reformers ay tumayo laban sa mga ganitong practices na isinasagawa
sa medieval Catholic Church. No? Tumayo sila. Humiwalay sila sapagkat hindi yan naayon sa pagsamba na iniaatas ng Diyos mula sa kanyang mga salita. So that was medieval period. Now, let's go back to our context. The 21st century setting. Ano nangyayari ngayon sa mga churches? Parang bumabalik din sa Old Testament. Parang meron tinatawag na sacerdotalism. Pansinin ninyo, maraming mga tao ang pumupunta sa isang grupo, samahan, na kung saan meron nag-iisang charismatic leader. Sabi sa Regent University Journal, ano ba ibig sabihin ng charismatic leader? Sabi doon, it is a leader-centered style because the leader believes more in his or her own vision and abilities than in those of the followers. Itong charismatic leader, mas naniniwala siya sa kanyang sariling pangitain kumpara sa mga meron ng mga tao. Charismatic leaders are very concerned about their image and use every means to charm their followers. Concerned sila sa kanilang imahen. Pag gumayak, talaga naman. No? Pag nagsalita, talaga naman. Kailangan maayos ang suot at kailangan maganda ang background at kailangan perpekto ang mga musika. Sapagkat pag nakita sa TV, lalawi-lawing ang buhok, baka hindi ka napaniwalaan. They were very much concerned on their own image. Why? To charm their followers. Para yung mga tagasunod nila wag magsipaglipatan. And in addition to being likable and attracting followers, charismatic leaders inspire others to have trust and faith and to believe in them. Believe not in God, but you need to believe in me. I have this gift. I am an apostle. So, bumabalik doon sa sacerdotalism na tanging ang mga sacerdote lamang ang nagpo-function ng worship. At ang mga tao are just there bilang spectators. No? So parang ganun nangyayari ngayon. Katulad ng medieval period. Bumabalik sa sacerdotalism, having a charismatic leader whose main concern is about his own image rather than the image of the true God. What else? Back again, sa ating setting, 21st century, napipreoccupied din tayo mostly ng mga tinatawag na sensory experience. May mga churches na gumagamit ng mga kandila. May mga churches na gumagamit ng mga dances. Pagsasayawan, nagtatamburin sapagkat si Miriam na kapatid ni Moises ay nagtamburin. Merong gumagamit ng mga drama. Merong gumagamit ng mga ministerial gown. Sabi ko nga kay Meno, kami mapunta ng Divisoria, hanap mo nga ako diyan ng maganda-gandang yung gusto kong uri ng barong, parang maiba-iba naman ako, yung parang talagang kagalang-galang tingnan pag nasa una, no? Pero hindi doon dapat nakasentro. Nakakalungkot kasi sapagkat merong mga gumagamit ng, di naman tayo Catholic, and yet may mga gumagamit ng abito or sas, ministerial gowns, na parang ang pagsamba ay doon nakasentro sa mga panlabas na yan, rather than the essence of true worship begins in the heart, not through this outside means. Kaya, sa panahon natin ngayon, pag tinignan natin ang iba-ibang mga churches, ang dami nating makikita kung anong pinagagawa sa loob sa araw ng pagsamba. Kaya dapat atin pong unawain talaga, ano ba yung tamang uri ng pagsamba na magiging katanggap-tanggap sa ating Diyos. Sa liwanag ng kasaysayang ito ni Cain at Abel, tingnan natin, ano itong ginawa nila na naitala sa Bible na isang uri ng pagsamba, ng paglapit sa Diyos. Tingnan natin bakit yung isa tinanggap ng Diyos, kinalugdan ng Diyos, bakit yung isa hindi tinanggap ng Diyos. Ano ang dahilan? Let's see. Anong ginawa ni Cain? Siya'y naghandog. Siya yung panganay na anak ni Eva. Ang kahulugan ng pangalang Cain ay, sabi ng mga theologian, sibat, spear. At ang kanyang hanap buhay, he worked the soil, magsaka. Si Abel naman, ang kahulugan ng pangalan niya ay breath, or hininga. At ang kanyang trabaho ay mag-alaga ng kawan, keeper of sheep. Anong nangyari? Sa kwento, dumating ang panahon na sila ay
kapwa naghandog ng hain sa Diyos. Sabi sa Genesis 4 verse 3, in the course of time, Cain brought to the Lord an offering of the fruit of the ground. Anong dala ni Cain? Ani mula sa kanyang bukid. And Abel also brought of the firstborn of his flock and their fat portion. Ano naman ang dala ni Abel? Ang panganay sa kanyang kawan at ang pinakamainam na bahagi, ang taba. So, ibig sabihin, magkaiba. Magkaiba ang hanapbuhay, magkaiba ang dalang handog. Now, bakit pinahalagahan o kinalugdan ng Diyos ang handog ni Abel kaysa sa kay Cain? Anong meron dito? Bakit kaya? Bakit nasiyahan si Yahweh sa handog ni Abel? Ngunit hindi niya kinalugdan ang handog ni Cain. Bakit kaya nangyari ito? Hindi kaya dahil ang handog ni Cain ay hayop at kinakailangan ng patayin yung hayop, magkakaroon ng refleksyon sa gagawin ng Panginoong Hesukristo doon sa krus? Kaya kinalugdan ay dahil hayop ang dala. Pero hindi naman, sapagkat mayroong bahagi sa banal na kasulatan na maging yung mga ani ng bukid ay maaari mong ihandog, especially sa Leviticus chapter 2. Ang tawag dyan ay loyalty or peace offering. Ano? So, hindi ibig sabihin na ang dala ni Cain ay hindi po pwedeng ihandog. At ang tanging po pwedeng ihandog ay ang dala ni Abel, yung kanyang panganay mula sa kawan. Anong dahilan bakit hindi tinanggap ang handog ni Cain? Ito ang dahilan. Bible din ang sasagot. Sabi sa Hebrews chapter 11 verse 4, dahil sa pananampalataya sa Diyos. Si Abel ay nag-alay ng mas mabuting handog kaysa inihain ni Cain. Yung pala yung pagkakaiba. Si Abel ay naghandog sa Diyos ng kanyang handog dahil sa kanyang pananampalataya sa Panginoon. Kaya naman si Abel ay kinilalang matuwid nang tanggapin ng Diyos ang kanyang handog. At kahit patay na siya, nagsasalita pa siya sa pamagitan ng kanyang pananampalataya sa Diyos. Kung ganon, kung si Abel ay kinalugdan ng Diyos sa kanyang paghahandog at sa kanyang handog dahil siya may pananampalataya, ang dahilan, si Cain walang tunay na pananampalataya. Remember, ang pananampalataya ay hindi lamang pagkakaroon ng kaalaman. Ang pananampalataya ay hindi lamang pagsang-ayon na ang nilalaman ng Bible ay totoo, na merong Diyos na lumikha ng langit at lupa. Hindi lamang pagsang-ayon, kundi ang pananampalataya ay nangangailangan ng Latin word na fiducia. Nang ibig sabihin nitong fiducia ay ganap na pagtitiwala at pagkilala. So, yun ang saving faith. Kinakailangan meron kang kaalaman, okay? Kasi faith comes by hearing and hearing of the Word of God, Romans 10:17. Ngunit hindi pa yan ang pananampalataya nakakapagligtas. Kahit may alam ka sa Bible, and then yung ikalawa, no? Kahit na you agree with the content of the Bible that everything that is written here is true, you agree 100%, it still will not save you. You need this fiducia, this element, wherein you need to trust not just what you know in the Bible, not just what you agree about the Lord Jesus Christ, but you need to trust the very person and work of Christ. At yun ang wala kay Cain. He murdered his brother. He was of the evil one. Sabi doon sa John chapter 3 verse 12. We should not be like Cain, who was of the evil one and murdered his brother. And why did he murder him? Because his own deeds were evil and his brother's righteous. So Cain has a bad heart. Masama kanyang kalagay ng kanyang puso. He was very angry and his face fell. Anong parang bumagsak yung kanyang mukha? Ibig sabihin niyan,
Hindi maipinta ang kanyang mukha. Tingnan mo nga ang katabi mo. Naipipinta pa ba yung mukha? O parang yung mukha ni Mampugak. Ano yun si Mampugak? Yung suka asim, di ba? Yan. So, bakit bumagsak ang kanyang mukha? Because he was very, very angry. And then, later, we find that he murdered his brother. Now, God knows Cain and Abel prior to their worship. Kilala naman ng Diyos ang magkapatid na ito. Bagamat hindi malinaw ang record ng ibang mga gawang masasama ni Cain, liban sa kalagayan ng kanyang puso na nagpapakita ng pagkainggit sa kanyang kapatid, pagkagalit, galit siya sa Diyos at sa kanyang kapatid, at pagpatay, si Cain ay wala ring tunay na pagmamahal sa kanyang kapatid. Kasi yung binasa ko kanina ng 1 John chapter 3 verse 12, we should not be like Cain who was of the evil one and murdered his brother. Ang konteksto nito ay dapat ibigin ang kapatid. Pero itong si Cain, sa halip na ibigin, mas ginawan pa niya ng kasamaan, mas ginawan niya ng pagpatay. Pinatay niya ang mismong kadugo niya. Kaya wala siyang pagmamahal sa kanyang kapatid. Now, ang pagkagalit ni Cain ay pagkagalit sa dalawang persona. Hindi siya galit sa kanyang sarili. Galit siya sa dalawang persona. Una, galit siya sa Diyos. Sapagkat hindi tinanggap ng Diyos ang kanyang handog. Pangalawa, galit siya sa kanyang kapatid. Sapagkat mas kinalagdan ng Diyos ang handog ng kanyang kapatid. Ngunit, ang pinakamatindi niyang galit ay hindi lamang sa kanyang kapatid. Mas matindi ang galit niya sa Diyos. Galit siya sa Diyos nung hindi tanggapin ng Diyos, nung hindi pahalagahan ng Diyos ang kanyang handog. Yon ang kanyang malaking pagkakasala sa Diyos. Galit siya sa Panginoon. Maraming tao galit sa Diyos sa panahon ngayon. Sapagkat kung hindi sila galit sa Diyos, sasamba sila sa Panginoong Diyos. Pero galit sila sa Diyos. At dahil hindi niya kayang labanan ng Diyos, anong ginawa ni Cain? Hindi niya kaya ang Diyos makapangyarihan ng Diyos. Ang ginawa niya, ipinakita niya yung kanyang matinding galit sa Diyos sa pamagitan sa pagpatay sa taong mas iniibig ng Diyos. Na-divert yung kanyang galit, pero ang totoong kinagagalitan ni Cain ay sino? Ang Diyos. Sa dalawang persona kinagalitan ni Cain. Now, si Abel naman, na makikita natin na naghandog siya sa Diyos na may pananampalataya. At mababasa natin na ang handog ni Abel ay pinakamainam. Pumili siya ng 1 taong gulang na tupa at siyang inihandog niya. At pinakamainam na bahagi ang inihandog niya sa Diyos. At ito'y pinaghandaan ni Abel. Naalala ko yung sinabi ni David ng plano niyang bilhin ang giikan ni Arauna para pagtayuan ang bahay ni Yahweh. Ay binibigay na nitong sa inyo na po ito, mahal na hari, huwag mo na pong bayaran. Ano sabi ni David? Hindi pwede. I will not offer anything to the Lord that cost me nothing. Hindi ako maghahandog sa Diyos nang walang halaga sa akin. Ganon si David, At ganon din si Abel. Pinaghandaan niya, pinili niya yung pinakamainam na handog at siya niyang inihandog sa ating Panginoon. At si Cain naman, wala tayong mababasa na kinuha ni Cain ang pinakamainam na anin niya mula sa kanyang bukid. Basta sinabi doon, kumuha siya ng kanyang ani sa kanyang bukid. Kung ating titingnan yung sequencing ng mga pagkakakwentong ito, makikita natin na hindi yung pinakamainam na ani ang dinala nitong si Cain at inihandog para sa Panginoon. Iyan ang dahilan. Yes, sumamba siya sa Diyos. Yes, tamang Diyos ang kanyang nilalapitan at hinahandugan at sinasamba. Subalit hindi niya ibinigay ang kanyang best na pagsamba sa pamagitan ng pagbibigay ng best na bunga ng kanyang pagpapagal bilang magsasaka.
half-hearted ang kanyang paglapit sa Diyos. Hindi niya ibinigay ang pinakamainam na ani sa Diyos. Iyan ang tunay na kalagayan ng pusong hindi ganap na nananampalataya sa Diyos. At may mga taong katulad ni Cain sa kanilang pagsamba sa tunay na Diyos. Hindi buong puso sa pagsamba. Sapagkat ipinapakita ng paghahandog ni Cain ng hindi pinakamainam na handog kung paano niya tinarato ang Diyos. Kaya kung tayo po ay sasamba sa ating Panginoon, gawin natin ito ng buong puso. Huwag po natin gawing very half-hearted. Yung tipo ng worship na ating ibibigay sa ating Diyos. Paano ba naging half-hearted yung ating puso sa pagsamba sa Diyos? Yung hindi best yung ating binibigay na pagsamba? Huwag po natin paghintayin ng Diyos. Huwag tayong malilate as much as possible. Huwag tayong malilate sa ating pagpunta sa kapilya. Okay? Tayo na may pupunta rin, agaagahan na natin kasi yan ang talagang puso na handa. Hindi lang kalate, buo. Pupunta sa kapilya, gusto kong sambahin ang Panginoon sa church. At huwag tayo magpupuyat hanggat maaari pag Sabado ng gabi. Yung babad tayo sa Netflix. Pagka tayo napuyat sa Sabado ng gabi, anong oras tayo babangon? Uy, anong oras ka babangon? Pagka ikaw ay alas 3 na madaling araw, ng linggo ng madaling araw, nagpupuyat pa. Nagne-Netflix pa. Anong mangyayari sa'yo? Baka pagdating mo dito sa kapilya, tumutulog ka na lang. Hindi yan ang uri ng pagsamba na gusto ng Panginoon. Hindi yan ang best, mga minamahal ko. At lalo, ito ay very importante. Sa araw ng Panginoon, pag-araw ng Panginoon, italaga na natin ang ating sarili. Sasamba ko sa Panginoon. Hindi ko uunahin yung mga bagay na mas mahalaga sa paningin ko. Sapagkat the ultimate priority of a Christian, according to Dr. John MacArthur in his book, The Ultimate Priority is Worship. Ang ultimate na priority natin sa buhay is to worship the Lord. Ewan ko kung meron pang mas pangunahin sa buhay natin. Liban dyan. To worship the Lord. Especially in this very day, the Lord's Day. Ayan. Ganyan, wag half-hearted. Kaya mga bata, gigising kayo ng maaga para masundo kayo ni Kuya Alfred. Di ba? Hindi lamang tayo po pwedeng hindi sumamba pag tayo may sakit. Yun lang naman. That must be our reason not to come here. So, okay lang ba kaya? Nandiyan pa ho ba kaya? So, hindi half-hearted ang ating pagsamba. Hindi yung, Lord, pwede na yan. Naunawaan mo naman ako. Hindi po pwede ho yun. Sabagat, kung ganito po yung ating paghahanda sa araw ng pagsamba sa Panginoon, siyempre, malilate ka dahil napuyat ka o kaya ay mas inuna mo yung ka-meeting mo kaysa sa sumamba sa Panginoon sa araw na ito. Ito yung nagpapakita, malinaw na nagpapakita ito ng ating pagtrato sa Diyos. Paano ba natin tratunin ang Diyos? Kung siya'y talaga mahalaga, siya yung ating uunahin. At ibibigay natin ang pinakamabuting paghahanda. Ako natutuwa pag may practice ng music. Talagang paghahandaan. Bibigay mo yung best. Di ba? Kung ikaw na may teacher ng Sunday School, hindi yung dito ka na magre-review ng iyong lesson. Hindi. The whole week, pinag-aaralan mo na, ipinag-pray mo na yan. Bakit? You will not offer the Lord anything that costs you nothing. Hindi ganun ang natuturo. At kung ikaw yung nagpipreach, hindi ka po pwedeng nakakaraming kung anong sasabihin mo. Meron tayo na imbitahan na dito. Kunwari may dalang, wala namang laman. Ano sasabihin mo sa harapan ng mga mananampalataya? Importante ho yan, wag ho tayong half-hearted sa ating pagsamba. Sa ating pong pag-awit, Ang ganda na ating pag-awit sa Panginoon. Awit po tayo.
Mawi tayo. Sa pagbibigay natin ng offering, magbigay tayo ng may kasiyahan. Pag tayo nakikinig ng salita ng Diyos, huwag nating tingnan yung ating cellphone. Focus lang tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. No? At kung tayo ay merong naka-assign na tungkulin, mga pagawain na kinakailangan nating asikasuhin, ay wag ho nating i-procrastinate. Talagang gawin kaagad natin. Para sa Panginoon yan eh. At kapag nakita ng Diyos yan sa atin, mga minamahal ko, no, napapurihan ng kanyang ngalan niya sa buhay natin. Naluluwalhati siya sa ating mga buhay. Ano ho? Kaya buong puso, mayroon pong pagsasakripisyo. Yung pinakamainam ang ihahandog natin sa Diyos. Bakit? Sapagkat dapat po siya. He is worthy of our best time, best talent, and best treasure. He's worthy. Kung hindi niya nakikita ang Diyos na karapat-dapat tumanggap ng anumang binigay niya na rin sa atin, something is wrong with our hearts. Because worship primarily is giving God the glory and honor due His name. It's not about us. Di ba? Alam naman natin yun lang. Kasi minsan tayo ang ating mindset, pag tayo sasamba sa Panginoon, gusto natin sasamba tayo para tayo yung makinabang. Kasi may kailangan tayo. Di ba? Hindi ho ganun. Dapat unahin natin ang Panginoon sa ating mga buhay. Alam naman ng Lord yung ating mga needs. Okay? Sabi po ni Dr. John MacArthur sa kanyang aklat na the ultimate priority, worship. When we talk about worship, we are talking about something we give to God, not to the things we get from God. Kung ating pag-uusapan ng pagsamba, tayo ay nag-uusap tungkol sa maaari nating ipagkaloob sa Diyos sa araw ng pagsamba, hindi sa mga bagay na po pwedeng nating makuha mula sa Diyos. And it begins with giving first ourselves. Ito ay nag-uumpisa sa pamagitan ng pagbibigay natin ng ating sarili. Then of our attitudes, yung ating attitude ay bibigyan din natin. And then of our possessions, yung ating pag-aari, ito may talento, talent, time, treasure, until worship is a way of life. So, nagiging way of life na yung worship. Hindi lamang paglinggo. Yung ating pagpunta rito is just a culmination, no, ng ating daily worship sa Panginoon. Amen? Hindi yung kaya maglalaan ng pagsamba sa Diyos paglinggo, hindi. Culmination na ito. No? Kumbaga sa World Cup, FIBA World Cup, ito na yung final. Pero yung mga elimination, yun nangyayari na. Okay, so, kaya maganda tanungin natin ang ating sarili ng ganito. Pinaghahandaan po ba natin ng mabuti ang araw ng Panginoon? O baka naman ang puso natin ay kalahati na lang para sumamba sa Kanya. At yung kalahati naman ay para na sa ating sariling pagnanais. Ito pa, magandang observation. Tayo pinagmamadaling umuwi. Pagkatapos ng benediction ni Pastor, hindi na makataptapan kagad. Bigla na lang nararapture at hindi nawawala na. At parang wala tayong interest dumalo sa Bible study or sa prayer meeting. Alam nyo, minsan lang ho naman kayo magutom ng lunch tuwing linggo, pagbigyan na ninyo. Dapat nga, nababawasan ang laman ng ating di ba? So, bakit? Kasi importante rin po yung prayer fellowship at yung Bible study. Kaya hindi pwedeng kalahati lang ang ating pagsamba. Kailangan buo. No? Pwede ho ba yun? Yan. So, hindi kayo nagsasalita. Nawa ang Diyos ay nangungusap sa atin ngayon. At dahil hindi buo ang ating puso para sa Diyos, ito nakakalungkot. Kung hindi buo ang ating puso para sa Diyos, yung ating uri ng pagsamba, hindi magiging katanggap-tanggap. Totoo po yan. Si Cain, sumamba sa Diyos, nagdala ng handog, pero hindi buo ang puso. No? Nagalit pa sa Diyos. No? Anong ginawa? Hindi tinanggap ang kanyang pagsamba. If our hearts are not fully engaged in worship, our worship is unacceptable to God. Dapat ang ating puso nandito sa pagsamba na kay Lord.
Kaya ano bang laman ng inyong mga kaisipan ngayon? Ang iba nag-iisip, ano kaya masarap na pagkain tanghalian mamaya? Huwag muna yan. Si Lord muna. Okay? Haba naman mag-sermon ni Pastor. Abay, 12 oras ako nag-aaral, tapos hindi nyo pakikinggan. Unfair naman yun. Di ba? So, basta si Lord, huwag mo lalahanin ang sarili mo. Pastor, gutom na ako. Hindi ka nag-almusal kaya sawa ka. Kaya ka baga. Yan, ano? Kaya paglinggo, ihandaan nyo ng sarili. Damihan ninyo agahan. Para tayo ay hindi nagkakaroon ng problema sa ating kalamnan. No, so ibibigay natin ng Diyos. Okay? Kasi yung mga Israelita, katulad nung ating pinag-aralan sa Aklat ni Malakias, ang mga Israelita, yes, naghahandog sila sa Diyos. Yes, sumasamba sila sa templo. No? Pero anong dinadala nila? Yung mga hayop na may kapintasan, yung mga pilay, yung mga reject. Sabi ng Panginoon, sasawa na ako sa inyong mga handog. Bakit? Kasi nagre-reflect yon, yung kanilang uri ng pagsamba ay nagre-reflect kung paano nila tratunin ang Diyos. Importante ho ang pagtrato, mataas. We need to have a high view of God as we worship Him. Kaya anong nangyari sa mga Israelita? Of course, hindi tinanggap ng Diyos ang kanilang mga handog sapagkat tira-tiranan lamang binigay nila sa Panginoon. Very shallow ang treatment nila sa Panginoong Diyos na nagligtas sa kanila. Kaya kung tayo di makatagal sa oras ng pagsamba, ilang oras ba tayo? Kanina 9:30 tayo, almost 9:30 tayo nagsimula. Kung tayo ay hindi makatagal sa oras ng pagsamba, pero mas tumatagal tayong 2 oras o higit pa sa panonood ng Netflix, na YouTube, paglalaro ng Mobile Legend, kung ano-no, something is wrong with our heart. We need to have a heart check. Nag-ahari dito yung kasalanan. And then sabi ng Panginoon kay Cain, you need to overcome it. Kailangan na paglabanan ito. Sapagkat si Cain pinagharian ng kasalanan, anong makikita natin sa pag-uusisa ng Diyos sa kanya, sa halip na siya'y magpatuloy siya sa pagkagalit, hindi rin siya nakinig sa Panginoon. Kasi nakipag-usap ang Diyos sa kanya, kinonfronta siya ng Diyos, sapagkat I believe na binibigyan siya ng Diyos ng pagkakataong itama ang kanyang attitude. Ngunit hindi niya pinansin ng Diyos. Ano sabi ng Diyos kay Cain sa verse 6? Sabi ng Panginoon, anong kinagagalit mo, Cain? Bakit ganyan ang mukha mo? Kung mabuting ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman, ang kasalanan ay tulad ng mabangis na hayop na lagi nag-aabang upang lapain ka. Nais nitong pagharian ka, kaya kailangan mapaglabanan mo ito. Imagine, naririto ng Panginoon sa harapan niya at nag-uusisa sa kanya upang malaman niya ang tunay na dahilan ng kanyang pagkagalit. Ganun naman tayo, no? Pag tayo maharap sa Panginoon, when we encounter God in His Word, nire-reveal ng Diyos kung anong meron tayo. Anong problema sa kalagayan ng ating puso. At dito, unang binanggit ang salitang kasalanan. Sa buong Biblia, maraming beses binanggit yung salitang hamarteo, yung sin. At dito yung pinakaunang banggit ng salitang kasalanan, the personification of sin, was likened to a wild beast that is ready to consume, to devour. No? Kaya sabi ng Panginoon kay Cain, ang kasalanan ay tulad ng mabangis na hayop, lagi nag-aabang upang lapain ka. Ang problema nito, hindi ito nakita ni Cain. He was not sensitive about sin. Kung anong ginagawa ng kasalanan sa kanya, na inilarawan ng Diyos sa isang mabangis na hayop, na pwede siyang lapain at nais siyang pagharian. Sin desires to have Cain. Ito yung ating dapat pagtuunan. Ito yung ginagawa ng kasalanan. Sin desires to have all of us. Before worship, during worship, and even after worship, sin still desires to have us. That's why it's important for us to worship the Lord, because of our battle against sin still. It's at stake as well. No? And then,
Ano masasabi natin dito sa pangyayaring ito? Ano ang pinapakita about sin? Binanggit dito. It is transferable. Pwedeng ipamana. Actually, nangyari ito. From Adam to Cain and to the rest of mankind. Ano pang ginagawa ng sin? Sin is a troublemaker. Si Timothy Keller ay nag-preach ng isang sermon entitled, What is Wrong with the World? At ang kanyang binanggit ay ito, this is because of what happened in Genesis 4. What is wrong with the world can be traced back to Cain. This world is in trouble because of sin. What is wrong with churches today in the area of worship can also be traced back to Cain's unacceptable worship. Hindi tinanggap ng Diyos ang pagsamba ni Cain sapagkat wala siyang ganap na pananampalataya at ito'y nakita sa kanyang masamang attitude, ugali at ginawa. Samantalang si Abel, God commended him as righteous because of his faith. At ito nakakalungkot. Kung sino pa yung righteous, siya pa ang hindi na-spare mula sa kapahamakan, sa kamatayan. Imagine, yung righteous dapat in-spare ni Lord, di ba? Pero hindi nangyari. But God says about Abel's faith, God says, Abel's faith still speaks for us today. And because his faith is seen in the way he worshiped the Lord, giving God the best of what he had. Yun. And God wants us to be like Abel, offering God the best that we have. The story of Cain and Abel on worship is the lens which we may understand how to approach God in worship and how worship is either accepted or unacceptable or unaccepted. First, Abel's offering reflects his faith and love for God. He knows God deserves the best from him. Cain's offering, on the other hand, is not done in the most trusting way. He gives what is not the best because he does not see God as a worthy recipient of His best. Hindi mo nakikita na ang Diyos ay karapat-dapat tumanggap ng pinaka-the best na mayroon ka. Your best time, best talent, and best treasure. You are not seeing God as worthy to receive all of what you have. Ganyan ang ating kalagayan kung tayo ay half-hearted ang pagsamba. Kaya, he fails to give God the glory that God deserves. Yan ang kasaysayan ni Cain at isang warning for us. Why? Sapagkat nawawalang kabuluhan ang ating worship at hindi tatanggapin ni Lord ang ating worship kapag hati ang ating puso o hiwalay ang ating puso para sa Kanya. Kapag wala tayong naising tunay na pakinggan ang Kanyang tinig at tunay na awitan siya mula sa ating puso at magbigay ng ipinasya ng ating kalooban na maluwag sa ating puso, kapag hindi natin ito isinagawa, half-hearted lang, hindi pa rin ito kalulugdan ng Diyos. So we are being commanded to give glory to God in worship. Psalm 29 verse 2, ascribe to the Lord the glory due His name. Worship the Lord in the splendor of holiness. The meaning of the word glory, ang glory ay salitang Hebreo ng ibig na kabod. Pag sinabing kabod, ang kahulugan nito ay weightiness, yung bigat, yung weight, kahalagahan, yung magnificence, yung high view of His majesty, yung high reverence, proper reverence that is given to God. Na hindi mo tatratunin ng Diyos na like a friend. Hindi ganun natin ina-approach ang Lord. He is the distinct one. He is the other one, distinct from us. We are not worthy, hindi tayo karapat-dapat na lumapit sa Kanya at tumawag sa Kanya kung hindi lamang dahil sa Panginoong Jesucristo. And yet sometimes we treat God as like a friend.
And we approach God like the way of the unbeliever. We don't approach God casually. He's so distinct from us. We should not approach God in prayer like the way we talk to a friend. Hi, Daddy. Or to our Father, give me this. Hello, Daddy. No. We should approach God in total respect, humility, submission, humble adoration. That is how we should approach God. We must worship God according to His own terms, not on our own schemes and likes. It's very tragic that people will come to this church when they do not like the singing, when they do not like the tumutulo, when they do not like the chairs na matagal nang nauupa nila, luma na, they have to leave the church. Hindi sila talagang pumunta rito para sumamba. Nais ng devil na pigilan tayo para sumamba sa Diyos. At kung hindi niya tayo kayang mapigilan, dadayain niya tayo upang gumawa tayo ng pagsamba na ayon sa ating sariling kagustuhan. At ito'y hindi rin magiging katanggap-tanggap sa Diyos. So it's high time for us na maging priority natin ang pagsamba sa Diyos. Marapat natin siyang handugan ng nararapat na pagsamba. Kailan? Hindi kapag tayo'y may bulak na sa ilong. Habang tayo'y may hininga, sapagkat ang pagsamba ay walang kawakasan. Evangelism, disciple-making, teaching, preaching, music ministry, social concern ministry, may kawakasan yan. Pero ang pagsamba is eternal. From here up to there, when we see God face to face. Kaya yung pagsamba, let us make it a priority. Amen? So I'm going to see you again next Sunday for another message on worship. And that is coming from the book of Hebrews. Especially, maunawaan natin, very few tayo ngayon, konti lang tayo. But we are worshiping together with a multitude of people, even angels in heaven. Let's pray. God, you are indeed worthy of our time. We come here because we want to give you the best that we can give as our act of worship. Our time, our ears to listen to your word, our voices that sing praises and thanksgiving to your name. Our service to your people, to the flock whom you have chosen. These and many other things we give to you, for you are worthy of our best. So help us, Lord, to see your majesty, your highness, your glory, your distinction, your otherness, that we need to approach you in humble adoration. Lord, help us as a church to keep priority worshiping you. Not just this very day, the Lord's Day, but allow us to have that kind of worship, a life of worship, as long as we have breath, as long as we are able to sing glory and honor and praise be unto you. God, be merciful unto us. Captivate our hearts, O Lord, so that we will not worship the creation, idols,
leisures, or anything else, but you, only you. Help us to establish this desire that every Lord's Day, rain or shine, will come to worship for your glory and honor. Amen.